tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Well, shepherds kept their watching o'er silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angels' chorus that hailed the Messiah's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lonely manger the humble Christ was born, and brought us God's salvation that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Magandang umaga po mga kapatid. Kumusta po ang naging pamamahinga natin ng nagdaang gabi at ang naging pagbangon natin kaninang umaga? Basta't maging matapat lang po tayo sa ating Panginoong Jesus, sa ating pakikipag-usap sa Kanya sa lahat ng sandali ng ating buhay, tapat siyang igagawad sa atin ang ating mga kahilingan. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan natin si Job. Gagamitin po natin ang tekstong Kabanata 38, mga talatang 1 hanggang 12. Ito po sinasabi. Hanggang 7 lang po pala. Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin. Ikaw ay magsabi, nasaan ka? Nang likhain ko ang mundo. Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang iyon, ang mga bituin nag-awitan at mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Si Job po ay isang lalaking matuwid. Gayon may dumanas po siya ng katakot-takot na hirap. Namatay ang lahat ng kanyang anak, nalimas ang kanyang kayamanan, at nagkaroon siya ng nakapandidiring sakit sa balat. Gayon may hindi nang hina
ang pananampalataya ni Job sa Diyos. Nagawa nga lang niyang magtanong sa Diyos sapagkat para sa kanya siya'y isang matuwid at mabuting tao. Kaya't bakit siya dumanas ng matinding pighati sa buhay? Ang teksto pong ating binasa ang naging tugon ng Panginoon kay Job. Mga kapatid, ang Diyos ay tunay na kumakatawan bilang ating Ama sa langit. Maunawain, mapagkalinga, taga-subaybay, tagapag-ingat, tagapangalaga, at mapagpala. Sa banal na kasulatan ay maraming aklat na may mga talatang nagpapahayag ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa atin. Isang halimbawa sa Isaias 41:10, ito po ang sinasabi, "Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man at kailanman." May isang mangangalakal na ang pangalan ay J.C. Penney. Siya isang Kristiyanong mangangalakal sapagkat ang araw ng linggo para sa kanya ay isang banal na araw kaya't saradong lahat ang kanyang mga tindahan at inuobligahan niya ang kanyang mga manggagawa na magsimba. Naunawaan ni J.C. Penney ang mahalagang aralin ng pakikisama at pag-aaruga ng Diyos nang lumubha ang kanyang karamdaman at nadala siya sa Kellogg Sanitarium Hospital sa Michigan upang doon siya'y gamutin. Isang gabi, habang ang lahat ay nahihimbing na, matamang nag-iisip si J.C. Penney. Nararamdaman niyang tila hindi na siya aabuti ng umaga. Kaya't ipinasyan niya na gumawa ng liham ng pamamaalam at pagbibiling sa kanyang asawa at sa kanyang anak na lalaki. Ngunit nagulat pa siya kinabukasan nang siya ay magising at nadama na buhay pa rin siya. At ito ang naging pasimula ng kakaibang pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Ganito ang wika niya, "Nang ako ay magising kinabukasan, nagulat ako nang masumpungan kong buhay pa ako. Nakaramdam ako ng sapat na kalakasan at ako'y nakababa. Dahan-dahan, inot-inot, hanggang marating ko ang maliit na simbahan. Doon, nagpupunta ang mga nagtatrabaho sa pagamutan tuwing umaga, nananalangin at nakikipag-ugnay sa Diyos. Malayo pa ako'y narinig ko na ang kanilang pag-aawitan. Ako ay naupo sa huling bangko. Ang inaawit nila ay yaong, God will take care of you. Nanuot sa aking puso ang mga salita ng kanilang awit na ganito ang sinasabi, walang kailangang tunay kahit kamatayan, pagkat ang Diyos ang kaakbay saan man humantong. Pag-iingat ng Diyos sa iyo ikukupkop sa galak o lungkot, kalinga kang lubos. Sa isang katulad niya na nasa ganoong kondisyon, ito ay napakahalaga. Sabi niya, buong taimtim akong nakikinig at biglang nagbago ang aking pakiramdam. Naramdaman ko ang kapangyarihan ng Diyos na kailanman ay di ko naramdaman ng mga nagdaang panahon. Sa ngayon, dama ko ang presensya ng Diyos at ako'y kanyang buong pagmamahal na tinutulungan. Naramdaman ni J.C. Penney na siya ay minamahal at siya'y napakahalaga sa paningin ng Diyos. Nagkaroon siya ng kapayapaan at pag-asa na naging kasapatan para madama ang kagalakan ng Panginoon. Tulad ng pangako ng Diyos sa mga Israelita sa Isaias 41, patuloy niyang ibinibigay ang kanyang pangakong pagdamay at pakikisama. Kadalasan, ito ay nadarama sa panahon ng kahinaan, ng kabagabagan, ng paghihirap at pangangailangan. Napakabuti ng Panginoon. Pag lahat ay maayos,
tayong mga tao, takbo dito, takbo doon. Halos wala tayong panahon para sa ating Diyos. Ang mga pagsaway, babala na ipinasulat niya sa mga taong kanyang kinasihang sumulat ay hindi natin binibigyan ng pansin. Pag dumating lamang ang mabigat na panahon, patong-patong na suliranin o mabigat na karamdaman, at kahit pa nga gaano karami ang ating salapi at kaibigan, ay hindi rin nakakatulong ang bagay na ito. Mga panahong nakita natin na walang masusulingan, saka lang natin naaalaalang itaas ang ating paningin at humingi ng tawad at tulong. Kahit totoong nakakahiya ang ating ugali, salamat sapagkat ang Diyos ay hindi mapagtanim, hindi nanunumbat. Sapat na yung makita niya na pinagsisisihan natin ang ating mga naging pagpapabaya. Wala tayong masasabi kundi napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad. At sapat na para sa kanino mang nanlulupaypay, sa halos wala nang nakikitang pag-asa at kahit saan bumaling, pawang kadiliman lamang ang makikita at nakikita na marinig ang makapangyarihang tinig ng Panginoon. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Mayroon pa bang hihigit na makapagbibigay kasiglahan at panibagong pag-asa, kundi ang ganoong mga salita? Ngunit, bakit pa natin hihintayin na tayo magkasakit o magkaroon ng mabigat na suliranin o sakit ng kalooban bago tayo lumapit sa Diyos? Ngayon ay ating damhin ang kanyang pakikisama at alisin na ang pangamba at pag-aalinlangan. Lumapit sa Kanya ngayon din. Sa mga dumaranas ng kapighatian, sa mga kapatid na nasalanta ng iba't ibang dumating na kalamidad, sa halip naman lupaypay, itaas natin ang ating panginingin at pakinggan ang Amang Diyos na nagbibigay ng kaaliwan. Ako ay sa iyo, huwag kang matakot. At makikita natin na ating malalagpasan ang lahat ng mga ito. Bakit? Sapagkat ang kanyang kalakasang ipagkakaloob sa atin ay sapat-sapat. Purihin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, salamat po sapat ang iyong kalakasang kaloob sa amin araw-araw. Opo, wala kaming ikinatatakot sapagkat ikaw ay sumasa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli.